ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Alamin natin ang pinakabagong ulat kaugnay sa Bagyong Domeng. Narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani, magandang umaga po. Magandang umaga, Kara. Mabagal pa rin ang paggalaw ng Tropical Depression Domeng na huling namata ng Pag-asa sa layong 340 kilometers dyan sa may east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May lakas pa rin itong aabot sa 55 kilometers per hour near the center at mabagal pa rin itong kumikilos 5 kilometers per hour sa direksyong Pahilagang Kanluran o northwest. At base sa track ng Pag-asa, posibleng sa Sabado pa ng hapon inaasahang maglalandfall itong bagyo dyan sa may silangan o Eastern Visayas o dyan sa may probinsya ng Samar. Yan ay kung hindi nga magbabago ang mabagal na galaw ng bagyong si Domeng. Mang Tani, usually kapag nakikita natin na ang bagyo ay nasa dagat, ang kinatatakutan ng lahat ay lalakas pa ito at kukuha pa ng lakas. Itong bagyong Domeng ba, base po sa inyong pagtaya, ay lalakas pa po? Base dito sa wind map ng the weather companies, Kara, kahit nasa karagatan itong bagyo, ay hindi natin inaasahan na tuluyan pa rin itong lalakas at aabot sa typhoon intensity. Dito sa tinitingnan nating mga wind arrow, yung kulay rosas kasi yan yung malakas na hangin at makikita natin na habang lumalapit ito dito sa may silangang bahagi ng Mindanao or Visayas, nawawala yung mga kulay rosas na yan. So ibig sabihin ay baka manatiling isang tropical depression o hanggang storm na lamang ang lakas nitong bagyo. Unang-una ay dahil dun sa wind shear. Kaya hanggang sa katamtamang lakas ng ulan naman, ang posibleng maranasan ngayong araw dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa hilagang bahagi nito. At sa Visayas naman, hanggang sa katamtamang lakas ng ulan din ang inaasahan, partikular na dito sa silangan at gitnang bahagi. Mahihina at pulupulong pag-ulan naman ang inaasahan dito sa Luzon, kasama na itong ibang bahagi ng Bicol Region. At dito sa Metro Manila, mataas ang posibilidad ng pag-ulan, lalong-lalo na pagdating ng hapon hanggang dyan sa gabi. At yung ating init factor, posibleng pumalo ng 36 degrees Celsius. At paalala naman sa lahat, dapat po maging I am ready sa mga thunderstorm sa mga susunod na araw, lalong-lalo na dito sa buong Visayas at Mindanao. Yung thunderstorm kasi na yan, posibleng sabayan ng pamumuo ng buhawi, gaya na lamang ng nanalasa sa Cebu City kahapon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin ang www.imready.ph at ang social media accounts ng I Am Ready PH. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado, I Am Ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.